Ito tanong ni Enrique Flotelde, mga kapatid. Sabi niya, Ka Johnson, maliban sa Ten Commandments na moral law, ano-ano pa ang moral law na inobserve ng SDA na nakasulat sa Biblia bilang kautusan? Salamat po. Actually, hindi lang ho puro moral law ang sinusunod ng Seventh Adventist. Nandyan po yung dietary law, mga kapatid at mga kaibigan. At alam po ba ninyo na doon sa pinaka-main division ng law, yung tatlo ayon sa mga scholar na mayroong tatlong division, yung judicial law, yung moral law, at saka ceremonial law. Ang ceremonial law, hindi ho Adventist nag-imbento niyan, mga kapatid, kasi minsan may mga nagtatanong, wala naman sa Bible yung ceremonial law. Mga scholar ho yung gumamit niyan. Dahil yung pong mga batas na may kinalaman sa mga seremonya na ginagawa sa templo o sa sanctuary noon sa Old Testament, mga kapatid, ay doon nila inilagay sa category na ceremonial law. Ito po yung mga kautusan na dinadaan sa mga seremonya. Ano po, mga kapatid at mga kaibigan, halimbawa yung pong mga nadumihan, nakahawa ng mga bagay na marumi, yung pong mga nagkasala, may gagawin po sila para malinis ang kanilang kasalanan. Meron pong seremonya na susundan po sila ayon sa kautusan at Diyos din naman po ang nagbigay noon. Ang isa pa pong kautusan, mga kapatid, na sinusundan ng bayan ng Diyos noon ay yung kanilang tinatawag na judicial law or civil law ng Jewish people. Yan po ang batas ng kanilang gobyerno, mga kapatid. At doon sa civil law po nila ay meron din pong inadapt ang iba't ibang mga bansa ngayon. Marami po doon sa mga civil law ang ginawa ring batas ngayon sa mga bansa. Subalit ang civil law ay exclusive ho yan sa kanila. Ganun pa man, yung effective na law na nakikita po doon sa panahon nila ay ina-apply din naman ng iba't ibang gobyerno, hindi lang ho yung simbahan sa ating kapanahunan. Halimbawa yung pong mga nanakit ka ng iyong kapwa, ay mananagot ka sa batas. Yan po ay nakasama po doon sa civil law. Halimbawa, yung pong mga nakadamage yung hayop mo sa pag-aari ng iba. Ngayon ho ay nagmumulta din ang may-ari ng hayop sapagkat meron din po tayong batas na nakakasaklaw dyan. Kaya lang yung civil law, mga kapatid, pag nabihag po sila ng ibang bansa, ay nawawalan sila ng power para i-continue yung mahigpit na kanilang pagsunod doon sa batas sibil po nila kasi napailalim sila sa ibang bansa. At the same time po, mga kapatid, yung moral law, yan na po. Kasi pag sinabing moral law, ito po yung kautusan na nagdidetermina kung anong tama at mali. Ano yung mabuti at masama. Ano yung tama at mali. Kaya tinatawag po siyang moral law. At particular na binabanggit ho doon, pangunahin po ron, mga kapatid, ay ang 10 utos. Bagaman sa judicial law ay meron doon mga batas na may kinalaman din po sa moral, mga kapatid. Yun ang tinatanong po niya ni Brother Enrique Flotelde. So kung ano-ano pa yung moral law, mga kapatid. Ang moral law na binabanggit natin, pangunahin dyan yung Ten Commandments. So, Brother Gomer. Yung tinatawag na moral, ibig sabihin, ito yung may kinalaman sa mabuting, Brother Johnson, mabuting pakikitungo, no? At hindi nga lang talaga makikita na yung moral ay nakaano lang doon sa Ten Commandments, kaya marami pa pong iba. Halimbawa, yung iniutos na wag sisiping sa hayop, bahagi ng moral law yan eh. Wag mag-aasawa sa malapit na kamag-anak. Ay mga yan, Brother Johnson. Tapos, halimbawa, ito namang nasa 22:22. O tingnan po ninyo. Exodo 22:22. Marami po ito. Sabi dyan huwag mong pagdadalamhatiin ang sino mang babaeng bao o ulila. So, nandyan din yung tungkol sa suhol, na huwag kang tatanggap ng suhol. So, yan po ay mga batas na may kinalaman sa mabuting pag-uugali. Kaya moral yan Brother Johnson. Kaya nga nung banggitin yan ni Apostol Pablo, kung inyo titingnan doon sa Roma 13, pansinin po ninyo ang sabi niya doon sa 13 ng Roma, basahin po natin yung talatang 9. Sabi diyan, sapagkat ito, huwag kang mangangalunya,
huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakim, at kung, yan po, at kung meron pang ibang utos ay nauuwi sa salitang ito. Sa makatuwid bagay, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So, yan mo makikita kung gaano kalawak yung kautusan ng Diyos. So, nandyan na po, may example na, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakim. Tapos ang sabi niya, at kung meron pang ibang utos, saan daw nauuwi? Ay nauuwi sa salitang ito, sa makatwid bagay, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So marami po talaga yan, Brother Johnson. Okay? Tama, Brother Gumer, kasi yung isang kilalang ministry ng Adventist, yung Amazing Facts, ay meron din po silang paliwanag tungkol sa moral law. At yung sagot mo ay tama, na yung civil law ay may kinalaman din po talaga yan sa moral. Even yung health laws na tinatawag po natin, ay may consider po din na yan na moral law kasi tungkol yan sa ikabubuti, sa ikabubuti ng tao. Kaya sabi nga rito, yung civil laws, health laws, and the Ten Commandments, at lalo na yung binasa mo, Brother Gumer, ng ibigin ang kapwa na gaya ng sarili, moral law yan, pero wala naman yan doon sa Ten Commandments. Actually, summary po yon. Ibigin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, ay naituturing din po yan na moral law. Kapatid na Enrique Clotilde. So, kami po bilang mga Seventh Adventists, naniniwala po kami na yung pong pag-ibig sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, ay summary yan ng unang nilalaman ng unang tapis ng bato sa Ten Commandments. At saka yung ibigin ang kapwa na gaya ng iyong sarili, ay summary po yan ng ikalawang tapyas ng bato ng Ten Commandments. So, hindi mo mababasa mismo sa loob ng Ten Commandments yun, pero moral yun. Kaya hinahanap mo yung ano pa bukod sa Ten Commandments. So, iyan po yung ating sagot doon. Ito, may nakita kong comment dito, si Magwayin. Bro, pakipaliwanag po ang Colosas 2:16. Sabi po dyan sa talata na yan, sino man nga ay huwag gumatol sa inyo tungkol sa pagkain, sa pag-inom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan, o araw ng Sabat. So, madalas pong gamitin ang talatang ito para patunayan na hindi na daw po bawal yung baboy, number 1, Brother Johnson. At hindi na rin kailangang i-observe ang Sabat sapagkat ay wag ngang humatol. Pero alam niyo ba mga kapatid, ito pong talatang ito, Brother Johnson, sa totoo lang, isa po sa mga scholar ito, Brother Johnson, sa aking pagbabasa ng mga scholar na nag-aral nito. Ito pong talatang ito ay isa sa pinakamahirap na talata na unawain, Brother Johnson. Actually, kung titingnan mo talaga siyang mabuti, mahirap siyang matumbok kung ano talaga ang gustong sabihin dito ni Apostol Pablo. No? Pero definitely, ito po kasi yung tinitingnan natin. Ang tatanungin po natin sa talatang ito, talaga bang kung ang ating intindi dyan ay sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain? Kung ang tinutukoy dito yung mga bawal na pagkain, Brother Johnson, lalabas itong talatang ito kakontra doon sa talata ng Gawa. Kaya mapapansin lang po natin. Anong talata? Sa Gawa 15, tingnan po ninyo ang talatang 19, sabi po dyan. Gusto ko lang pong ipapansin ito para doon sa mga gumagamit, paboritong gamitin ito. Ang sabi po dito sa itinuturing natin ito, Brother Johnson, na Council of Jerusalem. Ang sabi dito ni Santiago, sabi niya, dahil dito ang hatol ko ay huwag nating gambalain yung mga hintil na nagbabalik loob sa Diyos. Tapos sa 20, ang sabi niya, kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahahawa sa Diyos-Diyosan, sa pakikiapid at sa binigti at sa dugo. No? So makikita mo dito, kaya yung ibang reliyon, Brother Johnson, bawal sa kanila yung dinuguan. Bawal sa kanila yung binigti. Tama, no? Pero kung i-apply ko ngayon yung unawa nila doon sa Colosas 2:16, lalabas magkakontra itong dalawang talata na ito. Nakita po ninyo? Kaya nga, ito po ay inuunawa dapat doon sa tamang context. Kasi kung ilalagay natin dito yung sarili nating unawa, marami pong talata sa Biblia ang lalabagin.
Halimbawa, pag sinabi mo, tingnan nyo, wala nang bawal. Kung dito sa talatang 2:16 wala nang bawal, bakit bawal ang dinuguan? Tapos ang sabi dito, huwag humatol tungkol sa pag-inom. Oy, bakit babawalan pa nating uminom ng alak yung mga mananampalataya? Ay huwag nang humatol tungkol sa pag-inom. Pwede na. Hindi po ba? Kaya dito po, ipinapakita ko lang doon sa mga gumagamit nito. Abay, siguraduhin po ninyo na pag ginamit ninyo ito, hindi bawal sa inyo ang lasinggero. Tama. Okay? At hindi rin bawal sa inyo ang dinuguan. Kahit ano, pwede nyong kainin. Yan. Okay? At hindi bawal yung manginginom. Ayan. Kasi ganun nila inuunawa ito, Brother Johnson. Kasi ang sabi dyan, wag daw hatulan eh. Bakit hinahatulan mo yung umiinom ng alak? Bakit hahatulan mo yung kumakain ng dinuguan o kumakain ng binikti o kumakain ng Jollibee? Hindi ho ba mga kapatid? Okay? And then sabi niya, tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. Kung i-exclude lang natin itong talata na ito, kumbaga, huhugutin mo lang itong talata na ito out of context sa ibang kasama niyang talata, pwede akong maglagay ng kahit anong meaning dyan. Pero kung itutuloy po natin doon sa verse 17, dito po ay mas magiging malinaw kung ano yung tinutukoy ni Apostol Pablo sa talatang 16. Ang sabi po sa 17, na isang anino ng mga bagay na magsisidating. Ano ba itong anino na magsisidating? Tapos sabi niya, ngunit ang katawan ay kay Kristo. So meron tayong clue. Dito sa verse 17, ito po yung sagot doon sa medyo malabong pahayag doon sa 16 kung anong tinutukoy. Ano ba yung isang anino na tinatawag dyan? Okay? So pag pinuntahan po natin yung Hebreo, ang sabi doon sa Hebreo, tingnan po ninyo ha, sa Hebreo 10, ang talata ay 1. Pansinin po ninyong mabuti mga kapatid. Ang sabi dito, sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating. Napansin niyo? Ibig sabihin pala, mayroong kautusan, Brother Johnson, na mayroong anino. Okay? Hindi ang tunay na larawan ng mga bagay kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng hain na laging inihahandog taon-taon. Nakita po ninyo mga kapatid? So yung anino pala na binabanggit dito, may mga kautusan pala itong anino na ito. At kung babalikan mo, ano yung kautusan na may inaaninuhan? Ito po yung may kinalaman doon sa sinasabi nga po natin na ceremonial law na kung saan dito po isinasagawa yung mga paghahandog ng mga hayop. Ayan po yan. At ang inaaninuhan po noon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya maliwanag po na yung binabanggit doon sa Colosas 2:16, kung babalikan po ninyo, o balikan po natin, sino man nga ay huwag umatol tungkol sa inyo tungkol sa pagkain, sa pag-inom, sa kapistahan, bagong buwan o araw ng Sabat. Na, verse 17, na isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. So maliwanag na ang tinutukoy doon sa 16 ay ito yung mga kautusan na mayroong anino at ito yung mga ginagawa nilang paghahandog, Brother Johnson. Kaya nga yung mga kapistahan, may Sabat po kasi yung kapistahan eh. At kapag sila'y naghahandog, may mga inuming handog din. May mga kinakain din sila kapag naghahandog. So yan po yung sinasabi dito, specifically, ni Apostol Pablo. Okay? So yun po yung ating masasabi po dito. Ngayon, ang medyo gray area dito, hindi natin tiyak kung ito ay ginagawa ba ng mga taga-Colosas o hindi nila ginagawa. Kasi nga, yung mga taga-Colosas, Brother Johnson, sila po ay mga Gentiles. Na nasanay sila doon sa mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Siyempre, nung sila ay hintil, sino pinaglilingkuran nila? At siyempre, yung mga Diyos-Diyosan, may Sabat pa sila noon? Wala. So, yun po yung masasabi natin. Ngayon, nung sila po ay nandito na sa Christianity, itong mga Hudyo ay gusto silang pasundin doon sa mga seremonya na ginagawa. Kaya sabi ni Apostol Pablo, yan ay anino na mga bagay na magsisidating at yung katawan ay kay Kristo. Kaya nga, ang Seventh-day Adventist, Brother Johnson, noong ang ating Panginoon ay napako na sa krus,
Hindi na po natin kailangan ng maghandog ng hayop, maghandog ng mga inuming handog at kung ano-ano pang mga paghahandog. Wala na rin po yung kapistahan. Okay? Bakit? Kasi nga, inaaninuhan nun si Jesus Christ. Ay dumating na yung inaaninuhan eh. Ay bakit pa natin gagawin yun? Nandito na yung katuparan, dumating na. So yun ang dapat po nating maintindihan dyan. Hindi po yan tumutukoy in any way sa mga bawal o sa mga karumal-dumal na pagkain. Kasi kung gano'n ang mangyayari, dapat wala na po tayong ipagbabawal. Wala nang bawal na dinuguan, wala nang bawal na binikti. Dapat gano'n. Pwede na rin uminom ng alak. Dapat gano'n kung i-apply natin yung kanilang unawa dyan sa Colosas 2:16. Yan, Brother Johnson. Okay. May reaction kasi ito si Jeffrey Haban. Ang linaw naman ng verse 16. Ano ang anino? Hehe. Kaya nga, malinaw nga na ang inaaninuhan si Jesus Christ. Oo nga. Bakit kaya natawa siya? Di ba? Wala naman tayong kontra doon. Paano mo namang sasabihin na yung huwag kang magnanakaw ay umaanino kay Jesus Christ? Oo nga. Wala namang ganon. Na pagdating ni si Kristo, alam mo, Brother Haban, pag sinabing anino, pag dumating yung inaaninuhan, matatapos na yon. Diba? Ibig mo sabihin yung utos na huwag kang magnanakaw nung dumating si Kristo, pwede nang magnakaw? Di ba? Halimbawa, yung huwag kayong magkakaroon ng ibang mga Diyos. Ano naman ang aaninuhan noon? Kaya nga. Baka kailangan... Merong panahon, Mm-mm. merong panahon na doon lang iiral yun at pag dumating na yung katuparan, iwala na. Kaya nga, maliwanag, basahin ulit natin kung hindi nakuha ni kabayan Jeffrey Haban, yung Hebreo 10:1, o tingnan po ninyo, ano ba yung kautusan na may anino? Ito rin yung nasa Kolosas. Sabi niya, sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog taon-taon. So, maliwanag sa talatang ito kung ano yung kautusan na tinutukoy na may isang anino. Hindi mo ba? Malabo ba naman yan? Ay kung itutuloy pa natin sa 2, ano sabi sa 2? Sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila sa paghahandog. So, ang liwanag po na tinutukoy na kautusan na may anino ay may connection po talaga doon sa mga paghahandog na ginagawa sa sanctuary dito sa lupa. Kaya lang, nung dumating nga ang ating Panginoong Jesucristo, nawala nga yung mga paghahandog kasi si Kristo na nga po yung pinakahandog once and for all. Ang sabi doon sa 9, dyan din po sa Hebreo. Ang sabi dito, ituloy natin ito ha, sapagkat ang mga nagsisisamba, yamang nalinis na minsan ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa kasalanan. Verse 3, ngunit sa mga hain yaon, ginagawa ang pag-aalaala sa mga kasalanan taon-taon. So, maliwanag po dyan kapatid, na yung mga kautusan na may anino, talagang tumutukoy doon sa mga paghahandog na ginagawa. Brother Johnson. Tama. Kung titignan mo, yun nga yung tinutukoy na Apostol Pablo doon sa Kolosas. Yung mga kapistahan, yung mga bagong buwan, yung mga handog na inumin, handog na mga hayop na kinakain din nila. Yan po yun. Yun yung mga kautusan na may inaaninuhan. Pero pagdating ni Kristo, ano nangyari? Di tingnan natin, dito rin sa Hebreo 9. Ang sabi dyan sa Hebreo 9, ang talata ay 8. Basahin natin sa 8. Sabi dyan na ipinapakilala ng Espiritu Santo na hindi pa naihahayag ang pagpasok sa dakong banal, samantalang natatayo pa ang unang tabernakulo. Anong tabernakulo itong tinutukoy? Ito yung sanctuary dito sa lupa. Verse 9. Ang sabi dyan, tingnan nyo, ito na naman, na yaoy isang talinhaga ng panahong kasalukuyan. Ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain tungkol sa budhi na hindi magpapasakdal sa sumasamba. Bakit? Tingnan po ninyo. Palibasay, palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago. Ito na naman gaya ng pagkain
Katulad din sa Kolosas, pagkain, mga inumin, at sari-saring paglilinis. Kaya nga yan ay tumutukoy doon sa paghahandog. Verse 11, anong sabi? Ngunit, ito na po yan ngunit pagdating ni Kristo, lahat ng mga bagay na yun na inaaninuhan, wala na nga. So hindi po yan pwedeng tumukoy doon sa huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya. Pwede ba yon? Igalang mong yung ama't ina. Hindi po pwedeng yung utos din ay may inaaninuhan. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos. O di po ba? Yan po yung dapat nating maintindihan po dyan, Brother Johnson. Tama. So, marami po kasi sa totoo lang, mga kapatid, marami pong nagbabasa ng Bible na binabanggit yung salitang anino, pero hindi naman naiintindihan kung anong ibig sabihin yon. Mahalaga po na pag-aralan natin, mga kapatid, yung tinatawag na type and antitype. Kasi kapag hindi po natin pinag-aralan yan, ang mangyayari, mali ang application na yung mga kautusan na wala namang inaaninuhan, yun ang nilagyan ng may anino. At yung may kautusan na may inaaninuhan, yun naman yung pinagpatuloy. Kasi kaya nga mayroon pong mga samahan ngayon na may nagpaghahandog pa rin ng hayop. Yung dating Church of God ni Armstrong, meron pa rin sila niyan eh. Yung pong Operian Heritage Conservatory, naghahandog pa rin sila ng hayop hanggang ngayon. Which is, sa atin naman, alam natin na dumating na yung anino noon. Anino na magsisidating ng katawan ay kay Kristo. Dumating na po yon. Ngayon, ito namang iba, na pagbintangan naman nila yung 10 utos, ay may inaaninuhan. Kaya, nung dumating si Kristo, 10 utos yung nawala. Ay mali ho. Kasi, tama yung paliwanag ni Brother Gomer, saan mo lalagyan ng anino yung moral na kautusan na yan? Matatapos ba? May inaaninuhan po kasi, may katapusan po yon, may hangganan. Pag dumating yung fulfillment nun, hindi yun nasira yon, kundi natupad. Kaya nga sinabi ng Panginoon natupad eh. Wala siyang sinisira, kundi tinupad. Kasi yung mga kautusan na seremonyal, ay tinupad din niya. Kasi siya nga yung tinutukoy dun eh. Yung pong mga paghahandog, sa kanya po nakaturo yon. Kaya wala po siyang sinisira po dun kahit isa. Maganda po na maiintindihan po natin yung tungkol sa bagay na yan, mga kapatid.